Siyam na buwan matapos salakayin mistulang ghost town ang Pogo Hub sa Bamban, Tarlac ng eksklusibong ipinasilip sa GMA Integrated News. Habang ang Pogo sa Porac, Pampanga tila pastulan ng kambing at namamaho na. Ang balak gawin ng gobyerno sa mga abandonadong pasilidad para di masayang. Tutukan sa special report ni Salima Refran. Kasunod na mga operasyon. Kung hindi kayo ang sinungaling. At kaliwat kanang investigasyon. Lumaki pa ako sa farm. Tuluyan ang mawawala ang mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalakastangan sa ating bansa. Effective today, all POGOs are banned. Ilang buwan matapos salakayin, ito na ang itsura ng pinasarang Pogo sa Bamban, Tarlac, ang bayan ng dating mayor na si Alice Guo na iniuugnay sa Pogo operation sa bansa. Mistulan ng ghost town ang malawak na compound. Ang dating buhay na lugar, mataas na ang damo sa paligid. Makapal na rin ang alikabok sa mga nakatenggang luxury cars. Ang ilan, flat na nga ang mga gulo. Isa sa mga pinakakilalang bahagi nitong Baofu compound, itong kanilang Olympic-size swimming pool. Sa ngayon, wala na itong tubig at madumi na dahil hindi na na-maintain. Wala na kasing supply ng tubig at kuryente dito sa lugar. Sa loob ng mga villa, nangamatay na mga halaman. At sa ilalim, may iba pa palang lihim. Isa din sa mga karaniwang nadidiskubre doon sa mga illegal na pogo, yung mga tulad nito, mga sikretong kwarto, sikretong lagusan. Dito sa Baofu, meron silang network na mga tunnel na mapapasok mula dito sa wine cellar ng isa sa mga villa, sa secret door. Pagpasok mo, ito na, bakal na pintuan, papasok sa lagusan, papunta na dun sa ibang mga villa. Ang mismo mga opisina, abandonado na. Nasira na rin ang ilang partisyon ng mga ito. Nagkalat ang mga gamit, pati pagkain at basura ng mga Pogo worker. Tahimik na rin sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ilang oras bago salakayin itong Lucky South 99 ay halos mapuno itong daanan na ito ng mga nagsisilikas at nagtatakasang mga Pogo worker. Sa ngayon, wala na halos tao, iba na lamang sa ilang mga pulis na nagbabantay dito sa lugar. Hindi na mga Pogo worker ang makikita rito, kundi mga kambing na nanginginain ng matataas na damo. Nakakandado at selyado ang mga work area, pati na rin ang mga villa ng mga boss. Pero pinayagan tayong makapasok sa isa sa mga dormitoryo. Magmula nung ni-raid ay hindi pa ito nakikita ng publiko. Katunayan, puno na nga ng agiw itong paligid. At kung titignan mo yung mga kwarto, makalat, magulo. Kasi ganito iniwan ng mga Pogo worker, yung kanilang mga dormitoryo, nang sila ay tumakas. Dito naman, sa may gilid na ito, medyo iba na yung amoy. Yan ay dahil may mga naiwan din pagkain na nabubulok na sa mga oras na ito. Sa datos sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, 8 malalaking Pogo Hub nang na-raid mula 2022. Lahat ng mga ito, wala ng mga tao. Nasa ilalim na ng preservation order ang mga properties ng mga ni-raid na Pogo tulad nitong Baofu compound. Ibig sabihin, nasa pangangalaga na yan ng gobyerno habang dinidinig ang mga forfeiture case para sa mga ito. Kasi doon sa human trafficking law natin, may provision doon yung instruments and proceeds of the crime. So yung mga kasangkapan at yung mga kinita mula sa krimen ng human trafficking ay maaaring ma-forfeit sa Estado para sa napakikinabangan ng mga biktima ng human trafficking. Ang iniisip natin dito is mapakinabangan ng gobyerno. Like yung mga malalaking Pogo Hubs na yan, pwedeng gawing mga eskwelahan yan. Pwedeng gawing mga kampo o training centers. Kung halimbawa manalo yung kaso namin at maging property ito ng gobyerno at pwede namang ibenta. Kasi yung mga biktima ng human trafficking, pwedeng silang matulungan ito. Ang
Isang sinalakay na Pogo Hub sa Pasay, detention facility na ng PAOK at kasosyo pa ang Department of Social Welfare and Development o DSWD bilang processing center para sa mga sinasagip sa mga lansangan. Sa taya ng real estate consultancy firm na Lichu Property Consultants, humigit kumulang 1 million square meters ng office space ang mababakante sa paglisa ng mga Pogo. Hindi pa kasama dyan ang maraming landlord na nagpaupa ng kanilang mga condo unit o residential property sa mga foreign Pogo workers. It will take 3 to 5 years bago mag-stabilize ulit yung market. Yung pinakamalaking impact nito is yung sentiment ng investor. Sa datos ng Department of Finance, nasa 99.25 billion pesos kada taon ang naging ambag ng Pogo sa ekonomiya. Pero NEDA na rin mismo nagsabi, hindi yan matutumbasan ang negatibong epekto ng Pogo sa lipunan. Sa pagtatapos ng taon, tuluyan ang isasara ng Pilipinas ang mga pinto nito sa mga Pogo, sa kaliwat ka ng mga krimen, sa mga kontrobersya at sa dami ng mga biktima. Sana'y natuto na ang bansa na wag nang hayaang umusbong muli ang ganitong klaseng madilim na industriya. Mula rito sa Porac sa Pampanga, para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, nakatutok 24 oras. 3 hanggang 4 na beses na kung mag-clearing operations ang MMDA para ibsan ang mas tumindi pang traffic sa Metro Manila. Kabilang sa mga nasita kanina, ang driver ng pickup na muntik makahagip ng enforcer dahil nagtangka itong tumakas. Nakatutok live si Mark Salazar. Mark? Mel, tila nasa climax na tayo nung tinatawag na Christmas Carmageddon. Dahil yung mga major thoroughfare man yan o alternate routes ay papuno na ng papuno, pasikip ng pasikip. Ngayong 1 linggo na lang ay Pasko na. Lumalampas na sa 250,000 ang bilang ng mga sasakyang dumadaan sa EDSA kada araw. Kaya pansin nyo na sigurong malimit, nasa 20 to 30 km per hour na lang ang usad ng trapiko. Ngayon, pinakamahalaga ang 17 mabuhay lanes para may alternatibo sa EDSA at iba pang major thoroughfares. It's very important, very crucial to make sure na walang mga illegal parking, walang mga sidewalk obstruction para at least man lang yung flow ng traffic natin is tuloy-tuloy. And also yung volume ng mga sasakyan na maaaring dumaan is ma-increase pa natin. 3 to 4 times per day na kung mag-clearing operation ng MMDA sa Mabuhay Lane. Kanina nagkagulatan sa Sergeant Esguerra Street, Quezon City ito. Ito maandar, no? Nagpapahinga, umaandar yung makina. Okay lang pala yun, ha? Mabuhay Lane kasi to. Ang dating illegal parking na pinagbibigyan dahil hindi naman rush hour ay hinuhuli na rin ngayon. 1,000 pesos po, physical apprehension po. Hindi rin kikilalanin sa mga panahong ito ang katwirang saglit lang naman. May kukunin lang sana ako, saglit lang naman ako eh. Kaso di ko alam na bawal pala, sir. At least alam ko na. Ang driver ng pickup na ito ang may pinakamalaking babayaran sa kanyang violation dahil maliban sa illegal parking, muntik niya pang mahagip ang isang enforcer sa tangkang takasan ng huli. Ba't di mo nilagyan ng arrogance yan para makapag-clearance? Sir, nilagyan ko na, sir. Nilagyan ko na po. Tsaka reckless driving, sir. Ah, reckless driving? Opo, sir. Ginaganon niyo kung, sir. Ha? Para makita niyo po, patunayan niyo po. Opo, sige. Lagyan niyo na lahat. Malimit din iikutan ang mga bus station lalo na sa inaasahang exodus sa Biyernes. Yung deployment natin, the extended deployment of our traffic enforcers all throughout hanggang 12 midnight na. Muling nanawagan ng MMDA sa mga motorista na huwag makipagsiksikan sa EDSA, sa C5 at Commonwealth. We are encouraging people, we are encouraging the drivers to use these mabuhay lanes because they are very very useful, very convenient because it interconnects all the cities within Metro Manila. Ngayong hapon naman sa Chino Roses Avenue Extension sa Makati, may ilang mga nakita ang GMA News na taxi, jeepney at pribadong sasakyan na nakaparada sa gilid ng kalsada. Mel, sulyapan lang natin na mabilis ang sitwasyon ng trapiko dito sa EDSA Shaw Boulevard dahil isa ito sa mga bottleneck ng EDSA. Palibase, tabi-tabi ang mga mall dito.
ay masasabi nating mapagtsatsagaan ito. Mas naka-experience tayo na mas malala rito. Pero at least ay umaandar ito mula Shaw Boulevard at bahagya lamang tutukod approaching Ortigas. Pero after na Ortigas flyover ay banayad na yan. Pero of course, meron ka pang Miyerkules at Huwebes at ang inaasahang exodus sa Biyernes na dapat paghandaan ng lahat. Mel. Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar. Doble ang excitement sa upcoming MMFF entry na Green Bones dahil sa bagong poster nito at latest kulita ng mga bidang sina Dennis Trillo at Ruru Madrid. Pero di lang dyan abala si Ruru dahil ongoing rin ang shoot niya para sa series na Lolong Bayani ng Bayan. Makichika kay Nelson Canlas. After pambansang Ginoo David Licauco, may bago na namang recruit ngayon sa pagtitiktok si Kapuso Drama King Dennis Trillo. Ang TikTok entry niya with Green Bones co-star Ruru Madrid, good vibes ang hatid sa fans na sobrang excited nang mapanood ang Metro Manila Film Fest entry ng dalawa. This afternoon din, nirelease ang bagong poster ng GMA Pictures entry. To be honest, Kuya Nelson, parang first of all, I'm just very grateful to be part of this project. Na-manifest ko lang to eh. Last year when I was watching Firefly, sabi ko, parang nung nag-end credit, sabi ko, feeling ko may MMFF ako next year. Naramdaman ko yun. Sinabi ko agad kay Bianca, sabi ko, mahal, feeling ko may MMFF ako next year. And then, biglang binigay sa akin. Nagkataon na biglang may Green Bones. Ikinwento rin ni Ruru ang matinding paghahanda niya para sa kanyang karakter. Kaunti raw ang galaw niya sa pelikula. Bagay na nag-alis daw sa kanyang comfort zone. Most of my scenes, hindi ako nagsasalita eh. Karamihan nagmamasid ako. Most of the time, parang inaaral ko what's happening. Bukod sa promotion ng Green Bones, hands-on din ang Kapuso Action Prince sa isa pa niyang major project, ang GMA Prime series na Lolong Bayani ng Bayan. Parang meron akong ginawa na 6 sets of fight scenes and then parang on the spot ko lahat siya ginawa. It was very challenging kasi parang una, kafight ko yung goons. Pangalawa, kafight ko yung mga artista. Pangatlo, kafight ko yung artista. And then, kafight ko yung double ng artista. Parang never kasi ako nagdo-double eh. So, nagiging challenge siya sa akin. Sa gitna ng busy schedule, di pa rin nalilimutan ni Ruru ang mga tagahanga. Nakisaya siya sa belated birthday celebration na inihanda ng kanyang fans. At the end of the day, as long as binubuhos mo lahat ng iyong mga kaya at lagi mong pinupusuan lahat ng iyong ginagawa, parang lahat magiging worth it. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Nakangamoy Pasko na sa Angeles City sa Pampanga dahil sa pagparada ng kanilang tradisyonal na mga parol. Tara't makisaya tayo sa kanilang makulay na pagdiriwang. Nagliwanag ang mga kalsada ng Angeles City, Pampanga sa pagparada ng mga nagagandahang at nagkukulayang parol na ito. Kada barangay may entry sa prosesyon. Ito ang kanilang taunang Lubenas ng Pasko, isang lumang tradisyon ng mga Kapampangan na siyang naghuhudyat na simula na rin ng isa sa paboritong Christmas tradition nating mga Pinoy, ang Simbang Gabi. Bilang isang religious tradition na sinimulan noong 1830, ito po ay sumisimbolo ng malalim na pananampalataya at pagkakaisa ng mga Anghelenyo. Pero alam niyo ba kung anong sinisimbolo ng mga pinaparada nilang mga parol? Kuya Kim, ano na? Ang Lubenas galing sa salitang Novena, nang ibig sabihin siyam na araw, na siyang tumutukoy naman sa siyam na araw na Simbang Gabi. Kung karamihan sa ating nasanay na dumadalo lamang sa misa ng napakaaga. Ang mga Kapampangan naman nagsasagawa ng prosesyon tuwing bisperas ng Simbang Gabi bilang penitensya at paghahanda sa kapanganakan ni Jesucristo. At sa kanilang prosesyon, ang hawak ng mga kasali, mga lantern o parol. Ginagamit po sa paggawa ng traditional parol po sa Angeles ay kawayan po at yung papel yapon. Maliban sa isang dosenang parol na sumisimbolo ng 12 apostles, meron ding parol na hugis krus at hugis isda na sumisimbolo naman kay Jesus. Pero ang Lubenas, isa raw tradisyong unti-unti nang nawawala. Bukod po sa Angeles, Municipality of Magalang, San Fernando, Mabalacat, and Mexico. Yun po yung meron pa rin na Lubenas. Para po mapagpatuloy yung
religious tradition na every year po talaga siya ginagawa. Na-stop siya eh. Ngayon pa lang po niyan bale after pandemic. At dahil tradisyon ang pagpaparada ng mga parol tuwing Lubenas ding Pasko, isa pang Christmas tradisyon ang umusbong. Kaya binansagang Christmas capital ng Pilipinas ang isa pang bayan sa Pampanga. Ito ang pinaka-inaabangang Ligligan Parul o Giant Lantern Festival sa San Fernando, Pampanga. Ang binansagang Christmas capital of the Philippines. Dito nagpapagandahan at nagpapabonggahan ng mga parol makers mula sa iba't ibang barangay sa San Fernando. Sa paggawa ng mga parol, nasa 20 talampakan ang laki. At alam niyo ba na ang Ligligan Parul na pinaniniwalang nagsimula pa noong 1900s, hango sa sinaunang tradisyon ng Lubenas. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Kung ang ilang Noche Buena items nagmahal, ang ilang usong pamaskong panregalo naman e bagsak presyo sa Divisoria sa Maynila. Nakatutok doon live si Maris Umali. Maris? Mel, ngayon ngang 8 araw na lang bago magpasko, dagsa ng ating mga kababayan dito sa paboritong takbuhan ng mga tight ang budget dito sa Divisoria. Abot tenga ang ngiti ng magkaibigang Sabrina at Cirilo matapos bilhan ng kanilang ninang na regalo rito sa Divisoria. Food na laruan. Laruan? Happy po. Bakit? Kasi maganda po yung binili po sa akin ng ninang ko. Masaya maglaro ng bubbles. Buena mano nga silang niregaluhan ng kanilang ninang na dito na rin sa Divisoria na makyaw ng panregalo para sa mga kaklase pa ni na Sabrina at Cirilo. Take note, 1,000 piso lang ang budget nila para sa pamasko. Pero sangkatutak na rin ang kanilang mga napamili na patok daw sa mga bagets. Good for 35 students po. Giveaways po nila for Christmas po. Mafe-feel naman po nila yung presence ng Christmas ngayon. May natanggap po silang regalo kahit simple lang po. Masasaya na po sa sa simpleng regalo ng mga Bakit? Pinaghirapan po namin. Si Danica, 2,500 pesos ang budget ngayong taon at nasiyahan din sa mga napamili. Para po sa birthday po ng anak ko. Pang Christmas na rin po, pati pang regalo po. Mga laruan pang bata, tapos mga towel po. Kasi mura siya. Practical pa. Opo. Pati ang Pranses na ito na isinama ng asawang Pinay sa Divisoria, nag-enjoy daw sa pag-shopping. Comment se passe votre expérience ici? Ici, l'expérience est bien. Ici, les vacances, cool ici. Masaya daw siya dito. Sa tindahang ito, bawat item mabibili raw sa halagang 25 pesos. Mabili rin ang mga tumbler at walyang buy one take one sa halagang 150 pesos. Ang damit at jersey na terno nasa 100 hanggang 250 pesos. Mga sling bag na nasa 100 hanggang 120 pesos. Mga stuffed toy na nasa 100 hanggang 250 pesos. Patok din daw ang mga puti at dekolor na t-shirt na ine-emprentahan ng Welcome 2025 o kung ano-ano pang disenyo na nasa 150 hanggang 200 pesos. Nung una po, paisa-isa. Ngayon, nakakabawi-bawi na rin kahit papano. Na rin, benta-benta kahit papano. Kailangan i-discount para makabili. Pati mga alagang hayo pwede ring mabilhan ng regalo, gaya ni Violeta na binilhan ng Santa costume ang alagang Shih Tzu. Meron din ditong tali para sa aso, kulungan at mga laruan. Mabait po siya, tapos malambing sa akin, nakakaalis ng stress po. Makakamura na po sila dito, ma'am, kasi yung iba kasi mamahal po kasi sa mga mall. Less 50 po. Ay, ganon? Yes, ma'am. Well, sa mga sandaling ito, bago mag-alas 8 ng gabi, marami pa rin po tayo mga kababayan na naghahabol na mamili dito sa Divisoria. No? At ang mga ilang tindahan daw dito bukas hanggang alas 10 ng gabi. Sa lahat naman po ng pagkakataon, matuto tayo magpasalamat. Maliit o malaki man ang ating matanggap. Ang mahalaga ay naalala tayo na nagbigay sa atin. Mel? Maraming salamat sa iyo, Maris Umali. May sagot ang Department of Education sa pahayag ni Senate President Cheese Escudero na marami umanong savings at hindi nagagamit na pondo ang kagawaran. Sabi ng DepEd, mula sa kabuoang budget na 32 billion pesos para sa kanilang computerization program mula 2022 hanggang 2024, 28.5 billion pesos o 89% ng pondo
ang nailaan na sa ibang bagay. Taliwas yan sa sinabi ni Escudero na 70% ng mahigit 51 billion pesos fund ang hindi nagamit, kaya pwedeng gamiting pampuno sa kanaltas na mahigit 11.5 billion pesos sa kanilang 2025 budget. Urgy Sangre Danaya is back on GMA Prime sa pamamagitan ng mga batang Riles. Balik Pilipinas din ang kanyang Christmas celebration at this time with her kids na laking Australia. Makichika kay Lars Santiago. Hindi mo naiintindihan kung anong pinagdaanan ng mga ninuno ko. Sa tuwing nakikita ni Diana Zubiri sa TV ang plug ng mga batang Riles, Taga-Riles! Taga-Riles! Ano ang puro taga-Riles? mas lalo raw siyang nasasabik na mapanood na ito ng mga kapuso. Excited ako, Kuya Lar, kasi kami ang unang show na papasok ngayong bagong taon. So kami ang, kami ang opening ng taon na ito. Kaya masayang-masaya ako dahil ito yung pagbabalik ko after ng 5 taon. Comeback project din ito ni Diana pagkaraan ng 5 taon na paninirahan sa Australia. Huli siyang napasabak sa action and fight scenes noong gumanap siya bilang Lila Sari sa Encantadia 2016. Puring-puri nga ni Diana ang 5 young actors na kasama niya sa project. Di lang daw mababait, magalang din daw sina Kokoy De Santos, Rahil Birria, Bruce Roland, Antonio Binson at Miguel Tan Felix na gumaganap bilang kanyang anak sa serye. Magalang po yung bata, may disiplina siya, tsaka nakita mo trained. Kasi nga po since bata pa naman siya, artista na siya. Trained na siya, professional. Okay na okay yung tandem namin bilang mag-ina. Talagang nagre-reach out din siya sa akin, nagbibigay ng effort, pagdating naman din sa pag-arte. Dahil sumasabak sa matinding action scene si Miguel at ang 4 pa niyang co-actors, may magandang obserbasyon din sa kanila si Diana bilang young action stars. Nakikita ko sila mag-rehearse, mag-training. Proud ako kasi nakikita ko po kung gaano sila kasipag, kung papaano nila pinaghahandaan yung mga eksena. Kaya I'm sure magiging proud din sa kanila yung mga manonood. Ngayong Pasko, sa bahay lang daw si Diana kasama ang kanyang pamilya dahil ngayon lang ulit siya makakapag-celebrate ng Pasko sa Pilipinas. Tinuturuan na nga raw niya ang kanyang mga anak na laking Australia ng Pinoy Christmas traditions. Tinuruan ko na silang magmano at ituturo ko sa kanila yung mga ninong nila. Kasi yan yung tradition dito sa Pilipinas, mano po ninong, ano po ninang. Masaya kami na kahit papaano pinapasaya yung mga bata, kahit laruan. Simpleng ganun lang yung mga anak ko, kahit ano ibigay mo, masayang-masaya na yung mga yun. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. And that's my chika this Tuesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Adam? Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Martes. Mga kapuso, 8 days na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. At para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako si Ato Maraulio. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras. Ito ang Pasko ng